Maayong buntag kanatong tanan. Lingiya daw imuhang katapad o inang advance Merry Christmas. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo gayud sa ato ang kinabuhi. Mao kini ang unang Domingo sa bulan sa Disyembre. And for the last 2 months, atong gihatagan gayod og dakong pagtagad ang ato ang Missions Emphasis Month. And I believe nga sa kamakop, kita lang jud ang simbahan nga nagabuhat ni ini kung asa duha jud ka bulan ginahimo ang kining Missions Emphasis Month. Amo kining ato kanang ginahimo aron hatagan gayud pagtagad ug masabtan gayud sa matag usa nga ang Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines dili lang kini usa ka denomination apan usa kini ka denomination nga kung asa nagahimo og misyon. Salamat sa Ginoo tungod sa kining bulan naa na pod kitay bag-ong tema o mao kini ang Jesus my steady anchor. And for today's sermon, it is entitled Jesus is the anchor of our hope. When we say Jesus is the anchor of our hope, nagpasabot lang kini nga luyo sa mga uncertainty o mga challenges sa kinabuhi. Ang atong paglaom na aragayod kang Kristo. Nga luyo nga kung asa luyo sa mga pagsulay nga ma-encounter nato naag gihapon ang presensya sa Ginoo ug maangkon gihapon nato ang promesa sa Dios ug ang iyahang pagkamatinumanon sa atong kinabuhi. Ang atong paglaom wala kini nakaangkla sa kung unsa ang atong makita ni ining kalibutan. Apan nakaangkla kini diha sa tong buhi nga Dios. You and I have a lot of experiences sa kini nga tuig nga atong na sinati sama na lang atong kusog kaayo nga bagyo. Kusog kaayo nga linog. And in times like this, when earthquake shake our land and when typhoons strike us, it will lead us into fear and distraction. Many people will become uncertain, will become anxious and afraid. And this is the reality nga atong i-respond sa maong situation kung kita makasinati nagmanga pagsulay sa kinabuhi. Ni gani wala pa kita nakapatong sa 2026 nga tuig. Ang uban kanato nagsugod nagkabalaka. Nabalaka na ta kung unsay mahitabo ugma na unta wa mangani ta nakahibalo kung unsay mahitabo sa unahan. We have so many what if sa kinabuhi. Mga what if kung unsa ang mahitabo ugma. Apan luyo sa mga what if nato, luyo sa mga kabalaka na ay usa ka butang na dapat nato kuptan. We have a God and we have His promises. All we need to do is to anchor our life ngadto kaniya because He is the one nga mo'y muhatag kanato og paglaom sa kinabuhi. Karong kabuntagon, atong tan-awon ang kinabuhi ni Mary. By the way, diha sa Biblia, daghan kaayog pangalan nga Mary diha. But this morning, atong pagatun-an nga kinabuhi, mao ang kinabuhi ni Mary, the mother of Jesus. Now, sama sa atoa, naka-encounter og kasinatian sa kinabuhi. Si Mary naka-encounter pod og mga pagsulay sa kinabuhi. It happened when Mary received God's message through the angel. She faced uncertain future, yet she anchored her hope diha sa promesa sa Dios. Para masabtan nato kini, paki-open ninyong mga Biblia diha sa Luke chapter 1 verses 26 to 38. Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ako kining basahon diha sa NASB 1995 edition.
The word of the Lord says, "Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Jesus, of the descendants of David, and virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, 'Greetings, favored one, the Lord is with you.' But she was very perplexed at this moment and was pondering what kind of greetings this was. And the angel said to her, 'Do not afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end.' But Mary said to the angel, 'How this be, since I am a virgin?' The angel answered to her, 'The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. For that reason also the Holy Child will be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth herself has conceived a son in her old age, and she was called infertile, is now in her 6th month, for nothing will be impossible with God.' And Mary said, 'Behold, the Lord's bondservant, may it be done to me according to your word.' And the angel departed from her." May the good Lord bless the reading of His word. Usa kini ka story diha sa Biblia nga kung asa naghatag kini og paglaom ngadto sa tanan. Mao kini ang panahon na kung asa si Mary nakadawat og pinasahi nga mensahe gikan sa Dios. God sent angel Gabriel to a small and humble town in Galilee nga mao ang Nazareth, nga kung asa usa kini ka lugar nga usahay gina-look down o gina-consider sa kadaghanan nga ubos gayod kaayo. Yet from this ordinary town, God was about to do something extraordinary. Why? What happened? It is because Gabriel appeared to Mary, a young virgin nga gikan sa linya ni King David. Sa pagkakita ni Mary sa maong anghel, the angel said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Pagkadungog ni Mary ni aning mga pulunga, she was deeply troubled and confused. Wala siya nakasabot why the angel nagtawag kaniya nga favored. Nga unta, usaraman siya ka simple nga babayi, nagpuyo sa usa ka village, nagkinabuhi nga simple nga kinabuhi. But that's exactly the point. Why favored? Because oftentimes God called someone, or God chooses the humble and ordinary person to carry God's mission. O ang mission nga nadawat ni Mary from the angel was to conceive and give birth to a son nga mao si Jesus. Di pasabot gayod sa angel nga kining baby o kining bataa, dili ni siya ordinary nga bata. Apan mao kini ang gipromise nga Misaya nga mohari hangtod sa kahangturan. Apan tungod sa tawhanon nga pagsabot ni Maria, siya nangutana, "How will this be, since I am a virgin?" Wa pa may nahitabo sa amuapon sa manimahimo. Apan si Gabriel nag-assured gayod kaniya og nag-ingon, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you." In other words, Jesus would be conceived by the divine power, dili pinaagi sa paghimo sa tawo. O kabalo ba mo aron pa jud mas strengthen ang pagtuo ni Mary sa kining mensahe nga iyang nadawat gikan sa Dios?
Gabriel also told her about her relative nga mao si Elizabeth nga luyo sa katigulangon buntis na siya for 6 months. Pagkadungog ni Mary ni ani bahin kang Elizabeth nga iyang relative, you know what was the response of Mary? Look at verse 38. It says here, "Behold, I am the Lord's servant. May it be done to me according to your word." In other words, mga igsoon, Mary accepted God's plan even though it would bring her challenges, even though it would bring her misunderstanding and uncertainty. Gidawat ni Mary ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi, bisan pa mo atubang gayud siya og mga challenges, mga misunderstanding og uncertainty sa kinabuhi. And you know what? This was also the reality nga kung kita musunod sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, you and I moatubang gayod og mga pagsulay sa kinabuhi. Karon kabuntagon atong tan-awon ang tulo ka butang nga gihimo ni Mary sang siya nakadawat og misyon sa kinabuhi gikan sa Dios. When Mary received God's call, she responded in 3 ways. Una, Mary trusted God's plan even when she did not understand it. Gisalig ni Mary ang iyahang kinabuhi sa plano sa Dios bisan wala gayud niya kini fully nasabtan. Ang maong passage nagsulti kanato kung unsa ang na-experience ni Mary the moment nga nagpakita kaniya ang maong anghel. Sang ang angel ni bisita kaniya na ay dala nga mensahe gikan sa Dios, the angel greeted her saying, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Si Mary wala gayud nakasabot nganong kalit lang ni anha ang anghel kaniya og nagtungha kaniya og nag-greet kaniya. She was surprised and confused. Mary had never seen anything like this before. Sige siya huna-huna kung unsa ang meaning sa pag-greet sa maong anghel kaniya. Mary's heart was filled with question. But in that very moment, before the angel explained ang bahin sa plano sa Diyos sa iyahang kinabuhi, the angel spoke the most very important line. Unsa man kini? Verse 28, it says, "The Lord is with you." Before the angel explained ang bahin sa plano sa Diyos sa iyahang kinabuhi, the angel began with assurance. The angel did not begin with instruction, with commands or explanation. Instead, he began with assurance. Usa kini ka assurance kang Mary that God was truly with her. And take note, every time gani nga mabasa nato sa scripture kining word nga or kining linya nga I am with you, it always comes with the promise. Every time nga ang Diyos moingon gani sa iyang servant nga I am with you, meaning to say ang panalangin sa Dios muuban gayud ngadto sa mga taong musunod sa kabubuton sa Dios. Ug mao kana ang giingon sa anghel ngadto kang Maria. It is an assurance that God would give her strength, God would give her sa iyang gikinahanglan sa tanan niyang pagabuhaton. And even though her situation was filled with questions, confusions, and fear, naay assurance si Maria nga madawat gikan sa Dios. She realized that even when she could not understand everything, God was still with her. God has an assurance ngadto kaniya. You know what? There are moments sa atong kinabuhi nga usahay mabati pod nato nga murag wala natay kasiguraduhan. Dili na nato usahay masabtan ang ginahimo sa Dios sa ato ang kinabuhi. We face situation that confuse us. Usahay makapangutana nata, naapa ba kitay paglaom? Naapa ba'y paglaom ning atong nasod Pilipinas?
We have so many questions in our mind that sometimes it lead us nga ma-discourage na ta, muundang na ta tungod sa nagakahitabo sa atong palibot. Yes, siguro dili na to makita, dili na to masabtan nga nung nagakahitabo kini sa atong palibot karon, apan sama sa gihatag nga assurance sa angel ngadto kang Mary, maupod na ang assurance nga ato apod dapat natong kuptan karon. I am with you. When we say I am with you, nagpasabot lang kini nga ang Dios na nagtawag kanato para sa iyahang buluhaton, mauusab ang Dios nga maghatag kanato og assurance. But listen to this. Dili pasabot nga kung kita nagsunod na sa kabubuton sa Dios, hapsay na pod ang tanan natong pagabuhaton. Dili pasabot nga kung kita pagatawagon na sa Dios, wala na pod ang mga pagsulay sa kinabuhi. Following God's will does not guarantee you an easy road and easy life. In fact, there will still be challenges and struggles and moments that test your faith. Nanong naingon man ako kana, tanawa ninyo ang kinabuhi ni Abraham. When Abraham was called by God, his faith was tested in most painful way. Pinaagi sa paghalad sa iyang beloved son nga mao si Isaac. Moses was also tested when God called him nga mobalik sa Egypt aron sa pagpagawas sa katawhan gikan sa kamot sa Pharaoh. Pero unsay promise sa Dios kaniya? I am with you. Si Joseph was also called by God, yet before those dreams come true, he faced betrayal gikan sa iyang mga igsuon, na priso pa siya, and even nahimo pa siyang slave. Usahay huna-huna nato na kung hapsay na ang dagan sa atong plano, mao na pod kana ang kabubuton sa Dios. Hinumdumi kanunay, when God calls someone, the path is often difficult. Maunang usahay daghan sa mga Kristohanon, usahay mo question. Kung tinuod nga ang Dios magauban kanato, ngano man makasinati pa man kog problema. Higsuon hinumdumi kini. God's presence is not something we receive after everything becomes clear or after the storm has passed. His presence is with us in the middle of our confusions, doubt, and weaknesses. Dili pasabot nga kung nakasinati nakaog intense nga pagsulay, wala na pod ang pagpamuhat sa Dios. Ang tinuod ni ana mao nga sa panahon nga ikaw makasinati og mga pagsulay sa kinabuhi, anaa ang grasya sa Dios, anaa ang gahom sa Dios, ug dili kini magkulang kanimo. Kay kung nagkulang na kini ang grasya sa Dios, kung nagkulang na ang gahom sa Dios, wala na kadiri karon. Human as we are, we have a tendency nga mosalig ta sa atong kalinaw sa mga butang niining kalibutan. We are trying to put our trust sa mga butang na tan-aw nato, mao kini ang makahatag kanato og kalinaw. Apan kining mga butang temporary lamang. Yes, moabot man jud ang mga panahon nga ma-surprise ta, panahon nga makasinati kita og mga pagsulay sa kinabuhi. But sama sa pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato karon that God is with us. Indeed, ang Dios ang ayan gayud nga saligan kaysa mga butang ni ining kalibutan. Secondly, when Mary heard about the plan of God sa iyang kinabuhi, sa iyang gihimo, Mary believed that God can do the impossible. Kung napansin ninyo ganiha sa atong gibasa nga passages, particularly in verse 26, the phrase there that says, in the 6th month. Now take note of that phrase. Tungod kana nga phrase, wala kana nagarefer sa ikaunom nga bulan sa tuig. Apan nagarefer kana sa ikaunom na nga bulan nga si Elizabeth buntis na tungod sa pag-intervene sa Dios sa iyahang kinabuhi.
6 months after nga si Elizabeth nabuntis, God sent the angel Gabriel to Mary. So nga nung importante man kini nga dapat nato masabtan, it is because it connects the birth of Jesus to the birth of John the Baptist. Secondly, nagpakita kini nga ang plano sa Dios nagalihok na even before Mary received the message. Bago pa actually nadawat ni Mary ang iyahang misyon sa kinabuhi, ang plano sa Dios nagsugod na og lihok. That is why sang si Mary halos dili makatuo nga buntis na mamabuntis siya kay usa man siya ka virgin. Unsay response sa angel kaniya? Look at verse 35 to 37. Ingon diha, the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so that the reason also the Holy Child will be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth herself has conceived a son in her old age, and she was called infertile, is now in her 6th month, for nothing will be impossible with God." So why is it that the angel Gabriel mentioned Elizabeth pregnancy? Nga nung gi-mention ma jud niya si Elizabeth? It is because if God can make an old woman nga dili na makaanak, apan nakaanak na or mabuntis pa, then God can also give her a child even though she is a virgin. In other words, ang pagkabuntis ni Elizabeth luyo sa katigulangon was given as a sign ngadto kang Mary that the same God who worked powerfully sa kinabuhi ni Elizabeth can also do the impossible in her life. Walay lisod diha sa Dios, walay imposible diha sa Dios. Kung nahimo sa Dios ang imposible nga mga butang sa kinabuhi ni Elizabeth, then God will also perform a miracle way ngadto kang Mary. Because nothing will be impossible with God. Ang tanan nahimo kini sa Dios because His power is not limited by human circumstances. Ang gahom sa Dios wala kini naglimit sa kung unsa ang kakulangon sa tawo. You know what? Ang pagsunod sa kabubuton sa Dios nagkinahanglan kini og dakong pagtuo kaniya. Kung kulang kag pagtuo sa Dios, di jud ka basta-basta mosunod sa iya ha. I remember when I enrolled sa Maabsi. By the way, salamat di ay sa inyohang support gahapon ni adto mig Maabsi aron na paghatod pod sa inyohang gisupport sa maong institution. I remember when I enrolled sa Maabsi, mao kini ang Bible school nga kung asa kaming mga pastor diri sa Tagsi ni graduate sa maong institution. Kung mangutana mo unsa maning Maabsi? Maabsi stand for Mount Apo Alliance Bible College. Kung mangutana na pod mo, duol ba na sa tiilan sa Mount Apo? Duol ra. Mubaktas pa kag pila ka adlaw. At least duol na siya. Sa Maabsi or any Bible school sa Kamakop, human nimo ma-fill up sa maong form para sa pagpa-enroll. Usa sa mga office nga imong adtuan mao kining business office. Daghan man nag-office ka nga adtuan no. Usa sa imong adtuan kung magpa-enroll ka sa Bible school mao ang business office. Now diri sa business office, diri kadalasan ang mga estudyante mo express gayud na sa ilahang dakong pagtuo diha sa Dios. Why? Because kung moadto na ka sa business office, dapat dala pod nimo ang kwarta nga imong ibayad sa imong pag-eskwela. And then naadyoy mga estudyante nga moingon, "Ma'am or sir,
dako gayud akong pagtuo nga diri sa Bible school makagraduate gayud ko. And then the professor would say, Pastor, I really appreciate your faith, but here, we need cash. We need cash. You know what? Following God's will is not about accumulating wealth or receiving His blessing. We follow God because of who He is. Dili tungod kay naa kitay nadawat kaniya. We follow God because we trust His character and submit to His lordship. Dili kay mosunod kita sa Dios tungod kay para mahimong ilado ta. We follow God because we believe that the God who called us will empower us through His Spirit. Indeed, maugayod ka na ang atong kumpiyansa ug assurance nga ang Dios nga nagluwas kanato mauusab ang Dios nga nagtuwag kanato. He will never abandon us, never to fail accomplish His divine will in the lives of His people, bisan unsa pay sitwasyon nga matubang niini. You may face situations that feels too hard, too heavy, or too late, but God is not bound by what limits you. Even you cannot see the way, God is already working behind the scene. Siguro mga igsoon nakita mga sitwasyon sa itong kinabuhi karon nga murag imposible jud nga makahumanta or malampasan nato kini. Siguro naghuna-huna ta nga murag imposible nga makahuman kita og eskwela. Maghuna-huna ta siguro imposible nga makatrabaho gayud ko niini. Imposible nga maayo ko sa akong sakit. Apan mga igsoon, listen to this. The God that we worship is not bound by age, is not bound by time or any situation. When God speak, iya kining gina-fulfill. When God's promise, iya kining ginahimo. Kung ang Diyos na ay plano sa imong kinabuhi, no human can stop His plan for you and for me. So unsa man ang mga imposible nga mga butang na tan-aw nato, imposible na gyud kini, hinumdumi kanunay, nothing is impossible with God. No matter what our needs, our struggles, our sadness, our family problems or trials, nothing is too hard for Him. What is impossible for us to overcome, mahimo kining possible kung ang antong paglaom nakaangkla kini sa Dios. Busa, saliga nato ang Dios nga maoy magdumala sa ato ang kinabuhi because He can bring provisions, He can bring healing and breakthrough in every part sa ato ang kinabuhi. Lastly, when Mary heard about her relative nga si Elizabeth, unsa iyahang gi-response, Mary surrender her plans to God's will. Human ang anghel nagsulti kang Mary bahin kang Elizabeth, si Maria kinasing-kasing nga nagsurrender diha sa kabubuton sa Dios. When Mary said, "Behold the Lord's bondservant, may it be done to me according to your word," iyang gipakita ang tinuod niyang pagsurrender diha sa Dios. And by calling herself nga usa siya kasulugoon sa Dios, Mary was declaring that she belonged completely to God. Mary did not resist. She did not argue. She did not make demands or explanation, but she was humbly acknowledging ang iyang kinabuhi anaan na sa kamot sa Dios. Kini nga klase kabatasan nagpakita kini sa pagkamapainobsanon, kinasing-kasing nga pagsunod diha sa Dios. Siguro makapangutana kita unsa may ebidensya nga si Mary nagsubmitar diha sa Dios. Verse 38 yung sa giingon diha,
And Mary said, "Behold the Lord's bondservant, may it be done to me according to your word." Mga igsoon, gidawat gayud ni Mary ang plano sa Dios. Bisan wala siya nakahibalo kung unsa joy mahitabo sa unahan. She trusted God enough to say yes, even when the situation was overwhelming, unexpected, and life-changing. Usahay sa tong kinabuhi, nakitay mga planong wala kini nasunod. Tungod na ay mga situation nga dili nato masabtan. Og sa mga panahon na kung asa ang mga plano nato lahi di ay sa plano sa Dios, just like Mary, we may find ourselves nga makonfused ta, uncertain, afraid kung unsay mahitabo sa unahan. My question is, kamusta naman ang imong pagtuo diha sa Dios? Kung naay mga dili na hiuyon sa to mga plano sa Dios, are we humble enough nga mosalig diha kaniha? Kung kalit lang nga tawagon ta sa Dios sa Bible school, kinasing-kasing bata nga mo pa-enroll dito? Are we humble enough to seek God's guidance ug dawaton kung unsa iyang gusto sa ato ang kinabuhi? You know what? True faith is not shown by understanding everything, but by submitting to God's will. Though the path is unclear, we can trust His wisdom and surrender our plans, believing that His purposes are far greater than our own. As Christians, our lives can be full of uncertainty, fear, and challenges. Apan sama ni Mary nga iyang giangkla iyang kinabuhi diha sa Dios, na ngagikan sa Dios, naapo kitay assurance nga maangkla pod nato atong kinabuhi diha kang Kristo. Hinumamduman nato kanunay nga siya lang jud ang makapalig-on kanato panahon sa mga pagsulay sa kinabuhi, and the one who gives up hope beyond our own understanding. In summary, tulo ka butang ang gi-response ni Mary sang siya nakadawat og misyon gikan sa Dios. Una, Mary trusted God's plan even when she did not understand it. Pangalawa, Mary believed that God can do the impossible. Pangatlo, Mary surrendered her plans to God's will. You know what? In December 2020, naida kong bagyo dito nga nahitabo sa Northern Europe. Ug naay mga pipila ka mga cargo vessels nga nakaangkla duol sa baybayon nga kung asa naghulat lang nga makalma ang panahon. Usa sa mga barko nga anaa dito, ang maong captain nagtuo nga ang ilahang ships nakaangkla kini og tarong. So the captain decided to stay put. Apan sa wala madugay ang bagyo ni samot kini kakusog ug ni kusog pa jud ang hangin ug tungod ni ana ang baong barko hinay-hinay nga nahilayo ngadto sa dagat ug hinay-hinay nga napansin nila nga maong barko nadaot gayud kini. Gitistingan pa pag restart sa mga crew ang maong engine, apan ang maong bagyo nga kusog kaayo wala gayud kini nakaano sa barko. Kumbaga nadaot gayud ang barko. And sad to say, ang baong barko na unload kini ug nadaot gayud. All because its anchor was not holding into solid ground. Maritime authorities later reported the anchor failed to grip the seabed. The ship drifted because it was not anchored into solid ground. Mga igsoon ako ang Kristo, walay nakabalo kung unsay mahitabo ugma. Kung unsay mahitabo sunod tuig. Kung unsa na pod ang mga pagsulay nga atong ma-encounter. No one knows
ug kung atong ginaangkla ang atong kinabuhi sa mga butang niining kalibutan nga taphaw lamang mahisama gayud kita sa barko nga sa dili madugay madala gayud kini sa balod ug unya maunlod ug matumpag kini. Same sa atong kinabuhi, kung atong iangkla ang atong kinabuhi nga taphaw lamang nga sunod-sunod sa atuang Dios, madala gayud kitag mga pagsulay sa kinabuhi. So unsa man ang atong buhaton aron mahimo kitang andam sa tanan natong buhaton or mahimo kitang andam sa atong mahitabo sa atong kinabuhi, tulo lang kabutang akong gusto ibilin sa inyo ha. Una, anchor your life in God's promises and stand firm on His word. Pangalawa, anchor your life in prayer and stay connected to God. Pangatlo, anchor your life in fellowship with fellow believers. I believe that anchoring our life in Jesus allow us nga mahimong stand firm, walk in peace, and makamove forward with confidence, knowing that no matter what comes, He is our sure foundation, our unshakable hope, and our faithful guide through every season sa ato ang kinabuhi. Kung gusto kita magmadaugon sa atong kinabuhi, sama ni Maria, then iangkla nato ang atong kinabuhi diha kang Kristo, tungod kang Kristo nakitay dakong paglaom nganha kaniya. Magaampo kita. Ginoo, salamat Lord sa karong kabuntagon nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat sa imong pulong nga nagpahinumdom kanamo Ginoo. Nga diha kanimo na agayod kami kumpiyansa. Salamat Lord tungod kay sa pipila Ginoo ka bulan nga nilabay Ginoo. Nabati gayud namo Lord ang imong grasya, ang imong gahom o ang imong pagkamatinumanon Ginoo sa amoang kinabuhi. Hindi Lord ang ayan gayud ka Lord nga saligan Ginoo sa amoang kinabuhi. Tungod ikaw Lord na ay assurance sa matag usa kanamo. Ginoo amo pagampo nga padayon kag Lord magpanalangin sa matag usa kanamo. Wala mi kabalo Ginoo kung unsay mahitabo ugma, unsay mahitabo sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Apan Ginoo luyo Ginoo sa mga what if, luyo Ginoo sa mga kabalaka nga among ginahuna-huna Ginoo. Ana Lord ang imong pulong nga nagapahinumdom sa matag usa kanamo. Father, among ginatugyan ang tanan Lord bisan Ginoo among mga plano sunod o God tuig. Unsa man Lord ang amo ang mga goal, hinaot Lord nga ma-intune gayud kini kanimo. Tabangi kami Lord nga maangkla namo kanunay ang among kinabuhi diha kanimo. Knowing O God nga kung i-anchor namo Lord ang imong kinabuhi diha kanimo, wala gayoy imposible nga mga butang O God. Among ginatugyan ang tanan Lord in Jesus name. Amen. Andamen mayong buntag o God bless kaninyong tanan.